Marahil gaya namin, nalilito na rin kayo sa mga usapin ng People's Initiative at Constituent Assembly. Dumagdag pa rin ang mga kataga na, siyempre, eleksyon, plebisito at ang referendum. Pamilyar naman po tayong lahat sa pangkaraniwang eleksyon kung saan ang hinahalal po natin ay kandidato na maaaring national or local. Ang plebisito at ang referendum naman ay ibang uri ng eleksyon. Pero ang pinapa-aproba po rito ay hindi po kandidato kundi panukala. At magkaiba po ang ibig sabihin ng referendum at ng plebisito. Hindi pwedeng pagbalik-balik rin yan. Sa RA 6735 o ang Initiative and Referendum Act, ang referendum ay isang eleksyon kung saan pinapa-aprobahan sa taong bayan ang isang panukalang batas. May dalawang klase po ng referendum. Ang referendum on statutes kung saan pinapa-aprobahan ang isang batas or national law at ang referendum on local laws kung saan ang nakasalang ay maaaring lokal na panukala o kaya ay ordinansa ng munisipyo o ng syudad. Halimbawa, noong 2019, niratify ng mga botante ng Cotabato City, Basilan, Lanao Sur, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi ang Organic Act ng Bagong Bangsamoro Autonomous Region o yung BARM. Noong namang taong 1989, niratify ng mga botante ang pagbuo ng ARMM, ang Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang tawag din po ng ilan dyan ay plebisito. Pero sa technical lamang po, yan po ay referendum, hindi po plebisito. Ayon kasi sa batas, ang plebisito ay partikular lamang sa mga pagbabago ng konstitusyon ng ating bansa. Halimbawa po niyan ang 1987 plebiscite para maratify ang 1987 Constitution at ang anumang botohan na mangyayari para po i-amyenda ito in the future. Hindi lamang po yan. Sa Section 5B ng batas na yan, ang plebisito para sa konstitusyon ay maaari lamang mangyari 5 taon matapos maratipika ang konstitusyon at matapos po niyan, every 5 years lamang pwede mangyari yan. So hindi po pwedeng taon-taon meron tayong constitutional plebiscite. Ayon din po sa batas, ang COMELEC ay meron lamang 1 buwan matapos may isa formal ang isang petisyon na amyenda ng konstitusyon para po i-publish ito sa periodiko of general and local circulation. Kailangan ma-set ang plebisito sa loob po ng 45 days hanggang 90 days or 3 buwan. Simple lamang po yung plebisito at ang referendum. Yes or no lamang dapat ang sagot. Sino man ang makakuha ng majority, yun na po ang panalo. At kung panalo nga, epektibo ang amendment sa konstitusyon sa mismong araw ng plebisito. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.